Sabi ng gintong ahas may pasasabugin daw si Cheese Escudero sa mga susunod na araw. Ano po kaya ito mga kababayan? Bukas na ba yan? Mamaya na ba yan? Aabangan natin, okay? May mga bad news tayo kanina, hindi po nag-grant no, na palayain si Tatay Digong kahit question nga yung jurisdiction ng ICC over him. Hindi ba? And also, yan nga, may tuloy-tuloy ang hearing ng mga buhaya laban kay VP Sara. Kailan, mga kuya, ito agad ang tanong, kailan kaya magkakaroon ng hearing para ma-impeach or magpakulong ng guilty sa pagnanakaw ng flood control projects? Kung may hearing para sa impeachment sa pagwaldas ng confidential funds na wala naman silang proof kung winaldas talaga, kailan magkakaroon ng hearing para may ma-impeach or matanggal at makulong sa pagnanakaw ng pera natin involving flood control and ghost projects? Parang wala silang balak doon, mga ate at kuya. Pero may good news nga pala, ano, dapat yun ang main topic natin, pero didiscuss na lang natin maya-maya. Si Ngiwi ay pinipressure na ng Korte Suprema na magpa-dorog test. Parang worth discussing ito for another vlog. We'll see kung kaya ng oras natin mamaya. No? Ipipressure si Ngiwi, mag-comment ka muna. Mag-comment ka sa protesta laban sa'yo or petition laban sa'yo na ikaw ay nyodik. Ano kaya ang hawak ni Cheese Escudero, mga kababayan? May kinalaman ba sa pagiging nyodik ng pamilyang mga Vangag? Ng pamilyang mga Magna? So kanina po, nakakita tayo ng post. Maybe someone shared it to the princess. At ito po ay galing kay General Bantag mismo, mga kababayan. Isa sa unang ginipit, hindi ba, ng pamilyang Magna. Kaya po nagtatago ito ngayon. I think siya yung nasa Bureau of Corrections, mga kababayan, na pinagbintangan na gumurgur kay Percy Lapid. Natatandaan nyo? Alam nyo, mahabang kwento yun. No? Na-vlog naman na natin. Yung Percy Lapid na dilawan or pinklawan na taga-media, yun ang unang taga-media na ginurgor, kaya nasindak ang lahat ng mga nasa mainstream, mga ating hindi na bumabati ko sa mga Vangag. Kasi maanghang ang bibig, no? Matalas ang dila noong si Percy Lapid, gurgur, tinambangan, binangbang, tigok. Nag-send talaga yun ng chilling effect sa media. Ngayon, ang bait-bait ng media kay Ngiwi, mga ating. Anong gusto nyo? Magkamal kayo ng mali-maleta o gurgur? Diba? Alam niyo, mga ate at kuya, mukhang maraming utang na buhay ang mga demonyong ito, no? Kapag buhay ang utang, anong kabayaran, mga ateng? Para may kantang ganyan, kung ano ang iyong inuta ay shrek. Parang may ganong kanta, ano, mga ateng? Pero diba make sense? Oh, ang ganda ng kantang yun, ha? Nagmula sa lupa, inulubog natin sa lupa ang mga yabi. Walang pangkuwafe ba na kumanta. Ito po yung post ni General Bantag, mga ate at kuya. Naku po! Sabi ni General Bantag, na pinagbintangan nila na gumurgor kay Percy Lapid, kaya nagtatago ito. Pero ang tingin natin, tingin ng karamihan, ang gumurgor ay ang pamilyang Magna para hindi na sila awayin. Diba? Rest back din nila yun eh. Sa pagwawalang hiya ng mainstream media sa kanila noon pa. Siyempre, ang kinakampihan ng mainstream media, mga dilaw, mga pink, si BFF Lay Ini nung siya ay nagpa-recount at hindi si Ngagva, hindi ba? Nung nagorgor si Percy Lapid, natakot ang lahat. Nagbalik na naman tayo sa Karimlan, mga ate. Sa madilim na bahagi ng ating kasaysayan, katulad ng tatay ng adik. Mas malala pa pala sa tatay kasi ang asawa ay yawa. At paano noon si Meldific? Hindi naman yawa. Si Meldific noon, waldas laang. Diba? Bait-baitan si Meldific noon, nagmamaganda lang. Ay yung asawa ngayon ng adik ay demonya. Anyway, pasasabugin daw si Keso. Abangan. Ano kaya yun, mga tol? Dahil kaya sa pagkanta sa kanya ni Romualdez pala, Waldas daw. Maybe. Nga pala, binangas-bangasan si Romualdez kanina ni, open ko. Binangas-bangasan si Romualdez kanina ni Toby Chanco, no? Hanapin ko yan, ha. Talagang naglalaglagan na sila, mga kababayan. Ang saya-saya. Sana ay simula na ng katapusan ng mga yawa, hindi ba?
Ah, ayan, oh. Ay, ang problema dito mga ate at kuya ay ang kinakampihan ni Toby Chanko. Although inaatake rin niya si Tambaloslos, ang kinakampihan ay si Ngiwi Jr. So tuta talaga ni Ngiwi si Toby Chanko. Wala rin tayong maaasahan diyan. We'll discuss it later mga ate at kuya, no? Kasi super tanggol si. Although maangas din ang banat ni Toby Chanko kay Ngiwi, ay ang target niya syempre ay mukhang ano talaga, no? Ang pinipili ni Toby Chanko ay ang which who is the lesser evil mga ating? Si Ngiwi or si Tamba? Pareho naman yata silang mahahaba ang sungay. Tamba, may pagkakataon ka pa for redemption. Pangalanan mo na si Ngiwi, wala nang pari-parinig na executive department, pangalanan mo na rin si Butod. Alam niyo mga ate at kuya, ito ang unang tanong ko agad going back to Bantag. Ito ang unang tanong ko. Bakit walang nagsasampa ng kaso kay Liza Tanas? Sino yung Liza Tanas mga ate? Hindi naman siya immune, di ba? Pwede naman siyang kasuhan. Siniwi lang ang hindi pwedeng kasuhan. Oh, wala bang maglalakas loob na kasuhan yan? Why not Attorney Glenn Chong? Pupuntahan natin mamaya sa attorney. Ang dami kong gustong i-discuss mga ating. Teka lang, ano Ben? Alright, sandali. I-open ko lang, yeah. Why not Attorney Glenn Chong? Di ba mga kababayan? Alam nyo kung magsasalita, kung ibubulgar ko lang sa inyong lahat ang, di ba sabi ko nga sa inyo mga ate at kuya, ang mga DDS, nakasama ko naman ng personal. Although hindi ako mapagbantay ng kilos ng ating mga kapwa DDS, may mga inconsistencies akong napapansin. Okay? May mga red flags or maybe nakukulangan ako sa kanilang sincerity, sa kanilang, kasi mga ate at kuya, 2024, 2023, nakakasama ko na ang mga DDS. Bakit hindi nila ibuhos ng gusto para matapos na ang problema? Bakit may delaying? I don't know, takot ba sila? Gamit ba nila yan? Kung ano man ba yung hawak nila ay alas nila yon, kaya ayaw mo na nilang pakawalan. Right? Yun ba yung protection nila sa kanilang sarili? Yun ba ang kanilang security policy? Or maybe some of them really are, I don't know, not that quite sincere in this fight, mga ting. Anyway, going back, alam niyo nakakatuwa kay General Bantag mga kababayan. And i-comment nyo ano kaya ang pasabog ni Quezon. Itong si General Bantag, ang pagkakarinig ko, is just in the north. Taga Baguio to, di ba? Pero ang nakakatuwa, hindi ikinakanta ng kanyang mga kababayang igorot kung nasaan talaga siya. Wala ito sa ibang bansa. Nasa Pilipinas. Pero dahil nga sila ay tribo, right? Sila ay, kaya wala talagang solid north eh. Mga magkababayan at kapwa Ilocano, hindi binubulgar ng kanyang mga kababayan kung saan siya nagtatago. Hindi siya mahanap-hanap ng mga demonyo. Right? Si General Bantag. So, dapat ganito, hindi yung tipong hindi na makauwi sina Spoke Sari Roque, kasi kapag ka nasa Pilipinas, baka itimbre, makunan ng CCTV or somewhere, no? Ito si General Bantag kasi mga kuya, hindi naman siya nag-go off the grid. Maybe, every time, nandun siya sa lugar na walang signal, walang CCTVs and all that, pero nakakapag-post pa, ano kaya ang isasambulat ni Quezon sa mga bangag? Lalo kay Martin Romualdez. Kasi pinangalanan ni Martin si Cheese as one of the masterminds sa Nakawan. Even si Zaldico, teka muna Tambi, tao mo si Zaldico eh, huwag ka magmalinis dito. Sabi ko nga, total ay babanggain mo na ang pinsan mo kung talagang babanggain mo. Idamay mo ang puppeteer niya. Idamay mo ang kumokontrol sa kanya. Dahil tingin ng karamihan, si Ngiwi ay nyodik. Baka mamaya may hawak si Quezon na video ni Ngiwi na nagnyunyulboron ever. Right? Impeachable offense yun. Bakit hindi ginagawa ng paraan? Si VP Sara hindi addict. Si VP Sara hindi magnanakaw. Si VP Sara walang flood control projects. Si VP Sara walang insertions. Bakit siya ini-impeach? Si Ngiwi may 100 billion insertions, di umano sabi ni Zaldico.
Tao mo at kaibigan mo, Martin Romualdez, si Zaldico. O nilalaglag nila ngayon, balak nilang hulihin. Mukhang hindi nila mahuhuli mga ate. Parang nasa Africa na raw si Zaldico. I mean, right? Oh, laglagan na. Kailangan ang make or break mga kababayan. Sabi nyo nga, biblical itong 40, number 40, di ba? 40, ano ba, 40 days of fasting. Yan ba yung significance? Maybe tingnan natin kung anong importance ng number 40. Kasi 40 years na, mga kababayan na nakakalipas, simula nang nasipa yung tatay na magnanakaw. That was in 1986. 4 decades after, and now it's 2026, dapat masipa ang adik na mas malala kaysa sa tatay, tama? Keso kung anong hinahawakan mo, dagdagan mo ng 5. 5? Yung 40. Gawin mong 45 para blend 45. Ikasa mo na yan, i-bang-bang mo na yung pasabog mo para sumambulat sa blend 45 ba yun? O 45? Bang-bang. Ano ang significance ng 40? Ah. Diba? Napaka ano raw yan, di ba yung fasting? Fasting ba yan? In the Bible, basa lang tayo ng konti mga kababayan, the number 40 signifies a period of testing, trial, probation, or preparation, often marking a significant transition. Magta-transition tayo mga ating from kadiliman to kaliwanagan, from kawalan ng pag-asa to, di ba? Pagkabuhay, from corruption to, di ba? Kalayaan and whatnot, kalinisan. Ganun ba yun? Transformation or purification. Mapupurify. Mga ate at kuya, sana mautas na ang lahat. Ngayong taong ito, magkandamatay. Hindi ba mabetchin, malagbong, mahulog sa kumunoy, whatever. Ang lahat ng mga buhaya, sana i-shoot sila sa crocodile farm, magkagatan silang lahat. Tama ba? Before a new beginning. Maybe 2026 is the new beginning. Right? 40 years after, baka makalaya na tayo mga ating, huwag nating sayangin ito, ang panahon na ito. It appears frequently with 40 days or years representing a complete period of hardship. Diyos ko po, nasa karimlan tayo mga ating. Tama na, ang paghihirap. Akala natin nung nasipa yung tatay, makakawala na tayo. Ang pumasok naman dilang. Bagya tayo nakaraos kay Tatay Digong, nag-pandemic, partida nag-pandemic, sumabog ang bulkan, pero bumalik ulit tayo sa dilim. Nabudol tayo mga ate. Period of hardship, judgment, or spiritual refinement. Sinayang ng pamilya nila no, mga ate at kuya. Sinayang nila after 40 years ang pagkakataon na baguhin ang pananaw sa kanila, sa kanilang reputasyon. 'Di ba? Isang pagkakamali mo lang, sira. Tayo nga mga kababayan, isang pagkakamali lang, sira ang ating pangalan. Sira na ang pangalan nila noon sa matinding pagkakamali, gumawa pa, umulit pa ang mga yawa, hindi talaga matanggal ang katinang kamay. May fungi, may alipong nga mga atin. Right? So ano ang hawak ni Chis Escudero? Maybe it's a video of addiction, paggamit ng pulveron. Maybe the authenticated document proving na yan ay right? Totoong video na sumusuyop ang bangag. Maybe it's the photos and the videos proving Martin Romualdez benefited male-maleta, right? Pwedeng ganon. Maybe it's the butod na bangag doon sa California. Ang dami mga ating. Kaya po, kung ano man, mukhang si Keso nung inagawan ito ng baso ng wine, di ba? Maybe hindi. Teka, hanapin natin yung picture. Sandali ka. Di ba? Teka lang po, hanapin ko. Para lang sa pagiging familiar. That's the Van Donaire, di ba? Van Donaire. May mga Van Donaire po, may mga alak. Tingnan nyo yung kaartehan mga kababayan at pagsasale ng pera. Was it Van Donaire? Yung ano ba yan, wine ceremony, utot-utot. Pilipinas lang naman may ganyan.
Meron tayong program ang pag-inom natin ng alak. Poke ng ina nyo. Wala kayong program para sa pag-inom ng iced tea? Wala kayong program para sa pagkain ng ensaymada? Mga kaartihan, di ba? Vandonair. Vino de honor, parang ganon. Oh, yan yun, di ba? Or maybe, may mga pautot-utot na ganon, no? Bordeaux, rendezvous, mga poke ng ina, may mga pautot-utot. Ito yung inagawan siya ni Liza ng alak, 'di ba? O kaya may issues sila. Panoorin, Liza Marcos uminom ng wine sa wine glass ni Cheese Escudero. Ibinalik pa. So what does it say? Mababa ang tingin niya kay Cheese Escudero, hawak kita sa liig, under kita. Ako ang presidente ng Pilipinas, yun ba? Senate President ka, ako ang nagpapatakbo ng gobyerno ngayon. Gusto kong uminom. Inuman mo yan, tikman mo laway ko, oh my God. Ano pa kaya ang hawak ni Keso? What if may hawak siyang evidence na may mga malubhang sakit talaga? Nyon, Sir Aida. Isang bulat mo na yan, Keso. Pero alam nyo, sa tingin ko, ang hawak niya is against Romualdez. For sure, meron pa siyang ibang bala. For sure, may iba pa siyang mga alas. Baka may mga hawak rin naman siya ng patunay ng pagbukaka ng kung sino man, pagsubo ng hotdog ng kung sino man, 'di ba? Pagsinghot ng kung sino man. Kasi kung halimbawa mga kababayan, kung ako puting ahas, hindi lang ako magre-reach out kay Miss Maharlika, kanino pa? Kay Attorney Glenn Chong, kay Harry Roque, sa mga higanting vloggers katulad ng Banateros and whoever, kinasas ganyan, kay Rowena Guanzon. Magre-reach out din ako sa mga politiko na tingin ko kakampi ng mga Duterte. Baka mag-try din ako mag-reach out kay VP Sara. Pumunta halimbawa ako ng Office of the Vice President. Can I have an appointment? Mga ngatok-katok ako doon sa Cybergate Plaza. Can I have an appointment with the Vice President? I have something to give to her. Very important document. How many days should I wait? Should I wait for 3 weeks or what? Okay, please inform the Vice President that I have a flash drive. Kung ako kay Cathy Binag, bigyan din niya si Cheese Escudero ng evidence na hawak niya. Baka hawak ni Cheese Escudero ang lahat ng evidence para ma-impeach si Niwe. We don't know. Pero syempre, ang reputasyon ng pamilya ay mga makakati ang kamay, hindi lang makati ang paa. Baka may hawak si Cheese Escudero ng mga biniling properties abroad. Right? Baka mamaya may taga-chucho. Alalahanin nyo, Escudero yan. Mayamang angka ng Kabikulan and Quezon Province. Ng Catanduanes and Quezon. Right? Ng Sorsogon and Catanduanes, lalo na ng Quezon Province. Di ba may Villa Escudero in Chaong, Bayon and Candelaria? Quezon. For sure, may mga kaibigan si Escudero sa Forbes, sa mga elite at, di ba, sa mga mayayaman sa Pilipinas. Kasama kami sa nagpulvoro nung in-invite kami niya. Ang bahay sa tapat ng bahay ko, bahay ni Tambaluslo. Bagong bili ni... Tapos kinanti nyo? Di ba kakampi nyo yan? Right? He didn't become the Senate President for nothing. Mamaya panoorin natin mga kababayan yung mga maaangas na banat ni Cheese Escudero. Sana huwag ko makalimutan ha. Pero ano sa tingin nyo ang hawak ni Cheese Escudero laban sa mga bangag? Pa-comment po sa comment section at panoorin ang iba pa nating mga video.